Iyon, what's up? Welcome sa channel natin. Medyo laylay yung channel natin na nakaraan. Try natin gumawa ng bagong content aside from reaction video at medyo nahihirapan din akong mag-upload. Hirap mag-upload ngayon. Kailangan natin palit ng internet siguro. Pero for the meantime, commentary muna tayo. Prediction para sa battle na paparating sa Ahon. So meron tayong Ahon 15, December 22 to 20 to 21. Sana all nakakanood ng live. Yeah, tayo suportang tunay online. At simulan na natin day 1. Ang ganda ng lineup ng Ahon. Parang day 1 pa lang solid na, 'di ba? Day 1. Simulan natin yung prediction. Meron ako ditong notes. Pagpasensyahan nyo na, pulube, naka notepad. Tsatsagain natin 'yan. Yan. So meron tayong day 1. Lilista ko lang yung mga sa tingin ko ay mangyayari. And yung description na sa tingin na nakikita ko sa mga flip top MCs natin ngayon. And depende na rin sa laban syempre. So una, meron tayong Zaki versus 30. Ano to? Style hindi siya hindi parang style clash ba? Hindi medyo hawig sila ng style. Maganda yung aggression nila parehas. Pero ang boto ko dito, kung ako sa tingin ko mananalo ay si Zaki. Zaki tayo, bakit? Kasi medyo maganda yung resume ni Zaki. Ganda ng mga nakalaban niya. Although kahit medyo marami siyang talo, flip top and PSP. Pero sa tingin ko na master niya na yung style niya. Yun, sobrang solid ng style ni Zaki. Mula sa sunugan pa lang, sunugan sa Kumu, 'di ba? Sunugan sa Kumu, season 1, season 2, tama ba? Oo, yun, pandemic days. Then, hindi pilit yung aggression ni Zaki. Naka-adjust na siya dun sa aggressive style niya na dati puro aggressive lang siya, di ba? Ngayon, medyo may comedy na si Zaki. And, ang sobrang ganda ng angles na nasisipat ni Zaki. Rhyming-wise, solid yung rhyming ability ni Zaki. Siyempre, siya yung bumuhay ng slant rhyme sa hip-hop, di ba? Dito sa battles, Zaki. Kaya tingin ko Zaki 'to. Kay 30 naman, nababagalan ako sa pacing ng rounds ni 30. Mabagal, slow pace siya. Saka mahina yung mga angles na napipili niya, eh. Medyo laylay siya sa angles dumekwat. And stretch yung bar niya saka wordplay para sa akin. Stretch, pati yung delivery. At isa sa pinakaayaw ko kay 30 yung lazy rhyming niya. Lagi. Napansin ko yun sa mga battle niya sa flip top. Napaka-lazy rhyming talaga niya magsulat minsan kapagka, naka-focus siya sa bars. Pero meron din naman siyang magagandang multis. Pero usually one syllable lang, one syllable. At isa pa, ah, monotonous yung flow, 'di ba? Parang ano siya, tan 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 tan, tan 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 tan, tan 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 tan. Yun, yung flow ni 30 medyo monotonous, monotonous motus. Puwede 'no, monotonous motus, motus flow. At, medyo mahina pa siya sa mga MC na nandadarag, 'di ba? Hindi siya umubra kay Romano nung laban nila sa Isabuhay round 1. Talagang nilamon siya ni Romano sa presensya, pansinin natin Zaki, 'di ba? Pumapalag 'yan, 'di ba? Maganda yung ano ni Zaki, yung aura ni Zaki, saka yung confidence niya. And siyempre yung pagbigkas ni Zaki buo. Though same naman sila ni 30 sa mga gano'ng bagay. Pero para sa akin lang dahil dito sa mga tatlong ano ni Zaki, dito sa 5 points ko kay 30, ang boto ko dito ay tingin ko dito Zaki ang mananalo dito. Sobrang solid ng unang laban. Kaya punta tayo Ruffian, Saint Ice. Para sa akin, Ruffian 'to, malinaw, 'di ba? Napanood natin yung prediction ng
mga idol nating Tapik Squad. Do'n ko nakuha yung idea na 'to. Hindi naman ako nako-comment kay Saint Ice. Pero no doubt sa akin solid yung battle style ni Raffian. Kahit sinasabi nilang na yung style daw ni Saint Ice ay parang yung mga battle-oriented style, 'di ba? Pero hindi, solid yung Raffian. Buo na si Raffian, eh. Nadali lang talaga ni Slack One, 'di ba? Saka ano, although lazy rhyming din si Raffian, pero maganda yung mga angles niya. Saka dito sa tingin ko makakakita tayo ng isang katutak na thousand word play about sa Saint, Santo, Ice, Yellow, na mga related sa gano'n. Isa pang, ano ko dito kay Raffian, malamang meron siyang rebuttals. Pero dahil weak pa lang yung rebuttals ni Raffian, hindi pa gano'n ka-reliable yung rebuttals niya. So, baka isa pa yun sa baka magpahina ng rounds niya kagaya ng mga nabitawan niyang rebuttals kay Slack One. Tingin ko critical din yung crucial mistake din yung rebuttals ni Raffian. Dapat siguro dito magbaon siya ng pre-med kasi medyo predictable naman si Saint Ice. Saint Ice, si Ice Rocks ba 'to? Alam ko si Ice Rocks. Sobrang dragging ng rounds ni Saint Ice at OT pa, 'di ba? Okay sana yung OT pero hindi dragging, pero feeling ko dragging. Kagaya nga nung huling laban niya kay Unico para sa akin Unico 'yun. Kahit sinasabi nila na marami daw suntok siya, Saint Ice, marami kasi ang haba ng rounds, 'di ba? Though may tendency na pahabaan sila ng rounds ni Rappian dito. Hindi gano'n dragging yung rounds ni Rappian kapag mahaba and well-adjusted na siya sa oras ng flip top, 'di ba? Hindi kagaya ng 10-minute na sunugan battle. 'Yun, weak din yung angles at bars ni Saint Ice, saka hindi ko talaga siya trip. Yeah, pasensya na mga fans ni Saint Ice, gawa kayo sarili niyong prediction. Next natin, Manda Baliw versus Mirage. 'Yun, Mirage ako dito. Ah, Huling battle ni Manda B, Katana, 'di ba? Si Mirage tinalo ni Katana, Katana tinalo ni Manda B. So kung matatalo ni Mirage si Manda B, magandang 'yun, 'di ba? Masasabing pinagbigyan lang niya talaga si Katana kasi tropa sila. Si Master, feeling ko naka-adjust na siya sa flip top kasi yung mga dala niyang bara nung panahon yung kalaban niya si Katana, though sinasabi ni Katana na pinagbigyan lang, dala niyang bara ay hindi pa hindi pa sanay yung flip top sa gano'ng ka-intricate jokes, 'di ba? Witty jokes kasi ang dala nito si Mirage tsaka yung angles. Maganda yung mga bali niya ng wordplay niya ng jokes, 'di ba? So, makakakita ng wordplay na joke kay Mirage. And feeling ko paghahandaan niya 'to bilang bawi. Si Manda Baliw naman ay para sa akin nasira na yung image niya sa crowd dahil do'n sa laban nila ni BR, 'di ba, yung naka-pre-med si BR kapagka nanggulo si Manda B, 'di ba? Naka-pre-med siya no'n pagka parang magcho-choke siya tapos kung magre-react si Manda B. 'Yun, medyo pumangit na. Pero hindi naman niya na ginawa 'yun sa laban nila ni Katana, 'di ba? And besides although solid 1-2 puncher nga si Manda B, minsan nga one-liner lang, 'di ba? One-liner lang si Manda B. Solid yung one-liner niya kagaya nung round 1 niya kay Katana. 'Yun, kung kaya niyang gawin 'yun sa loob ng 3 rounds, body bag si Mirage dito kasi sobrang solid nung old jokes ni Manda. Sobrang ganda nun. Then, ano pa ba? 'Yun, eto ang nagiging weakness ni Manda Baliw ngayon, Manda B. ah, Leaning towards siya sa multi at rhyme scheme na hindi naman niya ginagawa dati sa FRBL, 'di ba? So, multi rhyme scheme siya doon pero jokes. Pero ngayon puma-punchline bumabars si Manda B. Kung i-minimize niya yung gano'n kagaya nung round 2 at round 3 niya kay Katana. Kasi sobrang lakas, dominate niya yung round 1 kay Katana, eh. Laylay siya ng round 2 saka round 3. Kung kaya mo magsulat ng isang round lang, 'di ba? Talas ka na. 'Yun. Sa tingin ko matatalo si Manda Baliw dito at mag-a-adjust si Master, si Mirage.
Punta naman tayo sa 2x2 na battle, 2-on-2 na battle. Triple Topper versus Slack 1 K-Ram. Ah, malinaw sa akin, Slack 1 K-Ram 'to. Bakit? Sobrang solid ng ano, ng though solid tandem si Triple Topper, 'di ba? Pero may mas solid sa kanila, si Bruce saka si Elvis na napakita nung huling battle, 'di ba? Sino kalaban ni Bruce and Elvis? Nakalimutan ko, eh. Pero sobrang pinakita nila kung dun sila nag-ano, nagbigay kung paano mag-sample ng chemistry. Though medyo matagal na hindi pero feeling ko handa naman na si Topher dito, eh, kasi si Gravely ilang battles lang naka-adjust, 'di ba? Muntik pa nga niya masilat si M-Site. Ang problema ko dito kila ano, Triple Topper, more on comedic antics sila and, hindi sila gaanong bar heavy. Pero kung 2023 Cripply yung muntik may mag-ano kay M-Site, mag-upset kay M-Site, sobrang solid nun. Tapos sasamahan mo yung classic Topper, napakaganda ng chemistry ng dalawang 'to. Pero, may feeling ko may tulog pa rin sila kay Slack 1 K-Ram, eh. Maganda yung tandem ni Slack 1 K-Ram nung laban nila ni Beatroom versus, Beatroom saka sino yun? Sino yung isang papogi? Basta yun, laban nila yung ka-tandem ni Beatroom. Talagang nalaman nila yung dalawa. Kita natin yung pagiging solid ng tandem. Gusto ko yung chemistry ng Slack 1 K-Ram, SK, 'di ba? Jokes plus bars. Though jumo-jokes si Slack 1 pero mas maganda yung jokes ni K-Ram kaya malamang kay K-Ram yung jokes, kay Slack 1 yung bars. Ang problema lang 'pag nakalimot si K-Ram, nagiging ano kasi si K-Ram, eh, ulyanin, 'di ba? Hindi ko alam kung bakit nagiging choker 'tong si K-Ram na parang ano 'yan, eh, parang mangyayari baka ang ika-upset nila diyan is parang mae-emcite na Shernan sila, SM versus Sinyo Tipsy D, 'di ba? Baka mangyari 'yun 'pag nag-choke si Kram kasi si Sinyo nun 'di ba nag-choke kasi choke si Sinyo dun, eh, laylay performance, eh. Pero naibalik naman ng Sinyo 'yun. Tignan natin kung maibabalik din ni Kram yung gano'ng atake. Kasi yung mga huli-huling laban niya medyo stutter pa siya, eh, malakas pa yung stutter niya, eh. Pero once na natanggal 'yun, siguro kulang sa practice o nahirapang magsulat. Pero once na natanggal ni Kram 'yun, malamang sa malamang body bag sila Kripley Topper dito. Then punta tayo, Lipcram versus Sayad. Eto, nahirapan ako dito kasi gusto kong manalo si Sayad kay Lipcram bilang ganti kay GL, 'di ba? Kasi tinalo ni Lipcram si GL, tinalo ni GL si Sayad. Kung tatalunin ni Sayad si Lipcram, nakabuo na sila ng triangulo, 'di ba? Kung may last money ako at pupusta ako, safe bet si Lipcram. Kasi alam naman natin once na umattend 'yan, ready 'yan, 'di ba? Saka ano, eh, angles, multis, pasok na agad, eh, 'di ba? Nabutasan nga niya si GL saka si Apok, 'di ba? Kung gano'n yung formula na ginamit niya, gamay niya na yung style niya. Line mac, style mac, tapos halo ng, pistol here, tapos isang malupit na rebuttal, maibabaliktad niya yung lahat ng sasabihin ni Sayad dito. Ang isang magiging kalaban lang ni Lipcram dito pagka bumalik yung ano, Sayad version nung kalaban niya si GL, sobrang lakas nun. 'Pag binalik niya yun, tulog si Lipcram dito. Tapos walang choke, stutter, 50-50 tayo dito. Baka hindi mag-edge si Lipcram kapagka gano'n. Then unique din yung style. Unang na-appreciate ko yung style ni Sayad, yung talagang namangha ako nung kalaban niya si Tuwing, 'yan. Yung gano'ng style ni Sayad sobrang lakas nun, close room battle. Kung magagawa niyang close room, kung 'di magre-react yung crowd sa kanya, yung magpapa-"Ooh" gano'n lang. Hindi niya kailangan ng crowd reaction, solid ang style ni Sayad, eh. Creative yung bars, angles, unique yung style, 'di ba ginaya na nga, eh. May mga tamad na nga 'to ng gapo. Tapos, 'yun, 'yun tayo.
Lip cam sayad, lip cam ako dito, malinis. Kasi tinalo na ni lip cam si GL, eh. Si GL tinalo si Sayad, 'di ba? So, malamang sa malamang mahahanapan ng butas ni lip cam 'to si Sayad, 'di ba? Dahil silip kalaban mo, mahahanapan ka ng butas. Yeah. Share ng Pistolero, malinaw 'to, Pistolero. Ah, punta tayo kay Pistol. Solid na yung style breakdown ni Pistol. Feeling ko nakapag-adjust na siya nakapag-adjust na siya ng style mula nung na-upset siya ni J Block, 'di ba? Bago na rin yung style ng Pistol here, laban kay Mot. Maganda yung laban na yun, luto lang, luto. Niluto lang talaga ni Gasol yun, eh, 'di ba? Para manalo si Mot. Though hindi pa natin napapanood yung, Mot versus Six Threat, pero feeling ko si Mot nanalo dun, eh. Dahil yun ang plano ni Gasol. Yun, wala na akong masasabi sa style ni Pistol. Kumpleto niya na-master niya na yung style niya, lalo nung pagkatapos ng laban nila ni J Block. Shernan, hindi ako fan ni Shernan. Naku po, natanggal. Yun, hindi ako fan ni Shernan. Yeah. Tingnan natin. Yun. Hindi ako fan ni Shernan. Lalo dun sa bagong style niya. Yung naka-serious mode siya, 'di ba? Tapos na daw siya magbigay sa tao pero hindi. Ano 'yan, sakit 'yan. Parang yung nangyari kay Husky. 'Yan yung magpapahina kay Shernan. Though maganda yung comedy niya pero yung way ng pag-aano niya kasi, yung pagbibitaw niya ng bars saka personals ay hindi bagay, 'di ba? Ah, Possible din na concept battle 'to, 'di ba? Or kaya ng sinasabi ng mga top pick squad magiging ano daw 'to, sentimental battle ba, parang gano'n, na maglalabasan sila ng issue. Pero hindi naman ginawa ng ano 'yan, 3GS kasi, as in nilinaw na nga ni Idol Jonas, 'di ba, buwag na yung 3GS. Nag-ano na rin si Sinyo, nagsabi na rin si Sinyo, si Idol Sinyo ng ganyan. Ang ayaw ko kay Shernan medyo more on antics. Yun yung ano niya, antics, 'di ba? Although na-upset niya si Balakid dahil gamit yung style niya na, gigil. Ewan ko ma-upset niya si Pistol kasi sanay din si Pistol lumaban sa mga gigil, eh, 'di ba? Di ako fan ni Shannon simula nung 2024, laban niya kay, Six Threat tsaka kay Zack Maestro. Then yung huli niyang laban kay Sinyo. Feeling ko kung nagpatawa din si Shernan dito, baka palag-palag pa siya kay Sinyo, kaso hindi. Tipsy D versus, Bruce. Tipsy D ako dito, malinis. Though kahit sabihin natin na naka-multi si Bruce, ang ganda ng bars at angles sa rhyme scheme ni Tipsy D. Pero feeling ko humina na si Tipsy D dun sa laban nila kay BR, 'di ba? Laban nila kay, Batang Rebelde. Tanggalin na nga natin 'tong tanggalin na natin 'tong ano na 'to. Ano 'yan? Ayan, properties. Deactivate na natin. Tanggalin natin. Try natin mag-integrated webcam na bulok. Okay, balik tayo dito. Tanggalin natin, nagloloko yung saksakan natin ng ano, ng cellphone. Punta tayo kay Tipsy D versus Bruce. Ano tayo dito? Tipsy D ako dito. Pero, 50-50 pa. Depende sa performance ni Bruce. Nakuha na ni Bruce yung ano, eh, yung style na gusto niya, 'di ba? Then humina na rin si Tipsy D.
Pansin natin nung laban nila ni BR, muntik pa siya ma-upset ni BR dun. Ah, kung hindi underrated siguro si Batang Rebelde, baka manalo pa siya dun, eh, malaki yung chance na manalo niya, eh. Humina si Tipsy D, although nagpakita siya ng ano, ng style dun, parang nagturo siya kung paano gumawa ng basic bars, 'di ba? Pero yun yung pinakamahinang part na ginawa ni Tipsy D dun para sa akin. Pero iboboto ko pa rin si Tipsy D dito laban kay Bruce. Si Bruce solid yung multi sa flow. Ganda rin sumilip ng angles nito. Unique yung style persona niya. Saka hindi siya nag-stutter, saka nag-stumble. Hindi kagaya ni Tipsy D, di ba? Si Tipsy D parang meron siyang stutter, eh, o stumble, eh. Parang meron na siyang mga ganong sakit ngayon, eh. And isa pa, ang problema kay Bruce kasi, kaya niya magbitaw ng 4-bar setup na naka-multis kahit walang ganong ano, ibig sabihin, 'di ba? Yung, walang mabigat na ibig sabihin. Kaya niya mag-multis ng solid, ng hindi nagiging minus points, 'di ba? Yung gano'n ka-solid magsulat si Bruce and mag-flow. Siguro ma-upset niya si Tipsy D dito 'pag nag-stutter si Tipsy D or 'pag merong, hindi gumanang bars si Tipsy D. Proceed tayo agad ay Shehi versus EJ Power. Sobrang solid ng matchup na 'to. Unpredictable ka, Boss Arik, 'di ba? Pero para sa akin Shehi 'to. Kahit sabihin natin na, hindi naghahanda si Shehi sa high stakes battle, pero para sa akin high stakes battle 'to para kay Shehi. Though sabi nga na meron silang parehas na anak, siguro lalaylay muna ng onti si Shehi dito. Pero kung ilalabas ni Shehi yung brutal style niya, Fukuda, 'di ba? Laban niya kay Fukuda yung style niya laban kay Fukuda, body bag dito si EJ Power. Kahit sabihin mong hindi uubra yung darag-darag kay EJ Power na subukan nila kay Romano. Iba kasi si Shehi Mandarag, eh, 'di ba? Meron siyang mga gamit na armas, kagaya ng laban nila ni Six Threat, 'di ba? Meron siyang ano dun, meron siyang hindi ko 'to ilalabas kung hindi ka magre-react, 'di ba? Kung hindi mo itatanggi, yun. Tsaka ang galing bumutas ni Shehi. Solid solid yung bars, angles, rebuttal, yun solid. Tsaka hindi dragging yung rounds ni Shehi kahit gaano kahaba, 'di ba? Pero siyempre magiging factor yun depende sa mga hurado. Though non-tournament battle, kahit habaan ni Shehi okey lang, kasi maganda yung rhyme scheme niya saka delivery, yun. Yun ang solid kay Shehi. Si EJ Power naman malamang gutom 'to after kay GL. Puwede rin ubos na, 'di ba? Kasi ang ganda ng performance niya ta's in-upset siya ni GL gamit yung isang critical moment, 'di ba? Yung timeless, sobrang sobrang solid ng ano ni GL dun. Witty jokes saka personality, siguro magdadaragan sila ni Shehi dito. Pero trip ko yung style ni, EJ laban kay Romano, yun. EJ versus Romano dapat ganun yung lumabas na EJ para pumalag siya kay Shehi. And si Shehi naman, kapagka siguro 'pag naghanda si Shehi malamang bodybag si EJ dito. Pero kung hindi, matatalo pa si EJ Power si Shehi dito kagaya ng laban niya kay Sinyo. 'Yun, 'yan ano natin, 'yan ang prediction natin para sa day 1. Gawa rin tayo ng prediction para sa day 2 siyempre, para isahang video na lang. Ayun, recap tayo ng onti. Para sa akin Zaki, Raffian, Mirage, Slack 1, K-Ram, Lipkram, Pistolero, Tipsy T, and Shehi. Ayan ang mga mananalo sa mga bawat battle sa day 1. Sana marami-rami tayong tama, 'di ba? Malalaman natin 'yan pagkatapos ng Ahon 15 sa December 20, 'yun. Manood kayo, balitaan niyo ako para, malaman natin siyempre. 'Yun lang. Siyempre click, subscribe. Subscribe tayo para meron tayong ganap dito. And 'yun, leave kayo ng comment kung ano yung mga gusto niyong idea, kung may idea kayong naiisip, gagawan natin ng paraan 'yan. 'Yun lang naman. Salamat, yo. Peace. I'm out.